kung ano yung mga illegal na mga items diyan sa budget, dapat ibito yan. Like for example, yung mga unprogrammed allocations. May mga jurisprudence na ang ating Supreme Court like yung Araulio versus Aquino, yung sa DAP, yung Bilica versus Ochoa. May mga pronouncements na ang Supreme Court, yung mga unprogrammed appropriations ay unconstitutional yan. Kasi uh, kung anong lalabas sa Kongreso, wala nang discretion pa ang executive branch except to implement it. Pero kung may mga discretion siyang gagawin like sa mga unprogrammed allocations, that would make that item as unconstitutional. Pero karamihan kasi, paano na ang damo kung patay ng kabayo? Yung nagasto na. Like for example sa DAP na issue, illegal nga yun, yung disbursement na yan. Pero nagasto na, so yung post-operative fact doctrine na ang ina-apply. Kasi hindi na, you cannot bring back the hands of time. So kung sincero sana, totohanan talaga na budget para sa ating bansa, para sa kabutihan ng ating bansa, dapat yan, yung mga unprogram, kasi yung unprogram pork yan eh. Pork yan. So, yan, that makes the whole budget process as parang suspect to corruption. Ratified na po ng BICAM itong 2026 national budget. Ratified na ng Congress noong December 29 at handa na para sa lagda ng Pangulo. At ayon nga ng palasyo, pipirmahan ito sa unang linggo. Ngayong unang linggo po ng Enero ng taong ito. Ang tanong po, sa ilalim ba ng ating batas, attorney, may itinatakdang panahon ho ba kung kailan dapat pirmahan o i-veto ng Pangulo ang General Appropriations Bill at ano po ang implikasyon kung lalampas ito? Okay. Under our constitutional setup, yung budget natin for the coming year, dapat maaprubahan yan before the start of the year. Otherwise, yung operation ng ating government will be in accordance with the budget of the previous year, yung tinatawag na reenacted budget. So kailangan dapat yan mapirmahan before the start of the 2026. So, but kung mahabol na yan within the first week of 2026, I think okay pa yan dahil hindi pa man masyado, there's still enough time to take effect that 2026 budget. Kung sakaling lalampas po ito, attorney, at hindi pa agad na pipirmahan ng Pangulo, agad bang o otomatiko bang papasok yung reenacted budget? Yes. For the operation of yung first few weeks ng 2026, ang budget na gagamitin natin yung 2025 reenacted budget kung hindi pa mapirmahan yung 2026 GAA. Po. At mayroon ho bang constitutional violation kung sadyang pinatatagal ng Pangulo ang pagpirma kahit tapos na yung Bicameral Conference Committee? Wala namang constitutional violation yan kasi ang konstitusyon natin ay nag-anticipate ng senaryo na in the event na hindi mapirmahan yung budget for the coming year, yung preceding year na budget ang babasihan ng operasyon nating government. But it would be parang a sign of irresponsibility kung hindi mapipirmahan yung budget as scheduled. Kasi maapektuhan yung operations ng government kasi yung mga requirements for 2026 iba yan sa 2025. So may mga kaibahan yan. May mga sakripisyo. But kung 1 week lang siguro,
hindi pa masyado apektado yung governmental operations natin. Opo. Pero parang question of responsibility yan ng ating Pangulo. Opo. Hanggang saan ho ba yung kapangyarihan ng Pangulo sa pagripaso ng GAB matapos nga itong pagtibayin ng Kongreso? What's the question? Hanggang saan po yung kapangyarihan ng Pangulo doon po sa Well, ang pagripaso ng GAB? kapangyarihan ng Pangulo, ang yung proposed budget, kasi kanon yan, approved budget na yan ng both houses of Congress. So, it cannot become a budget as a law kung hindi pipirmahan ng presidente. Kung that's the requirement of the government, kasi that's still a bill. A bill will not become a law until signed and approved by the president. But the president, under this budget process, pwede siyang maka-exercise ng line item veto. Unlike sa ibang mga panukalang batas na yung approval ay yan talaga, walang pwedeng partial veto. It's only dalawang choices lang, approve or veto. But ang exception diyan yung budget. Kasi ang presidente pwede mag-approve ng portion at saka pwede din siyang mag-veto ng mga portion sa budget, yung line item veto. Opo. Baga, maaari niyang baguhin ang nilalaman nito sa pamamagitan ng line item veto. At Yes. mas mainam ba, attorney, yung veto kaysa sa delay? Oo, dapat lang kung ano yung mga illegal na mga items diyan sa budget, dapat i-veto yan. Like for example, yung mga unprogrammed allocations. May mga jurisprudence na ang ating Supreme Court, like yung Araulio versus Aquino, yung sa DAP, yung Bilica versus Ochoa. May mga pronouncements na ang Supreme Court, yung mga unprogrammed appropriations ay unconstitutional yan. Kasi kung anong lalabas sa Kongreso, wala nang discretion pa ang executive branch except to implement it. Pero kung may mga discretion siyang gagawin, like sa mga unprogrammed allocations, that would make that item as unconstitutional. Pero karamihan kasi, paano na ang damo kung patay ng kabayo? Yung nagasto na. Like for example sa DAP na issue, illegal nga yun, yung disbursement na yan. Pero nagasto na, so yung post-operative fact doctrine na ang ina-apply. Kasi hindi na, you cannot bring back the hands of time. So kung sincero sana, totohanan talaga na budget para sa ating bansa, para sa kabutihan ng ating bansa, dapat yan, yung mga unprogram, kasi yung unprogram pork yan eh. Pork yan. So, yan, that makes the whole budget process as parang suspect to corruption, vulnerable to corruption. Pero sa tingin po ninyo, attorney, paano bang masisiguro na ang maingat na pagsusuri ay hindi nagiging dahilan ng kawalan ng transparency? Hindi yan maging dahilan kasi the office of the president is so powerful. Meron siyang battalion of lawyers dyan na nagre-review. Kahit na before pa nga, sa NEP pa lang, sa NEP, preparation pa ng budget. Dami ng mga eksperto dyan, ang presidente ay unlimited yung kaniyang discretion to hire competent people to really see to it that the proposed budget is for the country in accordance with the Constitution. So, kahit na yung meron ng mga versions ng House at saka Senate, kasi sila man rin ang under the Constitution yung tinatawag na blending of powers, while the budget is being prepared by the
executive branch, but it has to be uh, parang deliberated by the Congress, specifically in the House of Representatives, pagkatapos sa Senado. Pero while in that period, ang Office of the President is not powerless na nagtitingin diyan kung ano yung maganda para sa bansa. They can exert pressure na dapat ito ang gawin natin kasi if only to prove to the country that our next budget is the parang is a reform, parang reform budget ito sa nangyayari ng 2025 budget na talagang the worst budget ever made by the government in the history of our country. So, it's a question of sincerity, hindi ito a question of kakulangan. Kasi ang presidente nga, as I said, powerful yan. Mayroong, hindi yan issue na wala siyang tao dyan na magre-review. Opo. So, people of his parang confidence, mga trusted niya na mga magaling na mga tao, kung gustuhin man talaga ng presidente to come up with a budget na talagang gusto niya he will be remembered as a president na parang gusto niya ang kabutihan para sa bansa, he can make it. Kaya nga, if BBM wants it, nothing is impossible. Opo. But if he is not sincere, nothing is possible. Opo. Sa tingin po ninyo, talagang malaking lesson po sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. yung 2025 budget na sinasabi nga, worst budget daw, the most corrupt budget. Itong ang 2026 national budget natin ngayon, ang sabi ng ilang mga mambabatas, may pork pa rin, giniling lang, kaya hindi sila pumirma nga doon, hindi pumabor. Sa tingin mo, anong mas mabigat, attorney? Ang labis o ang pagmamadali ng pagperma, yung pagmamadali sa pagperma ng budget kahit maraming kung may question, marami pa ring duda na meron pa ring pork o insertions, kumbaga may mga unprogrammed funds tulad ng sinasabi po ninyo, o mas magandang madelay na basta matiyak lang na corruption free. Pwede rin, pero alam mo, it's too late in the day to expect na the president will come up with a budget na para sa bayan na free of pork, free of mga unprogrammed funds. It's too late in the day. Kasi if only he learns the lesson of 2025, anong dahilan? Bakit naging yung pre-fall na kaniyang trust rating? Wala na, parang the worst parang the worst president ever na nakatanggap ng ganitong rating sa mga tauhan. Ito si President Marcos, hindi pa ito nangyari ito. So, negative 15%. Ano ba what is the genesis of this problem? It's the 2025 budget. Tingnan mo, diyan nag-umpisa yung lahat na corruption para lang makuha yung political agenda nila to eliminate the Dutertes. Lahat ng panggigipit ginagamit yung 2025 budget. Kaya nga, tingnan mo ngayon yung Cabral files. So, hindi matatapos yan. Kasi nandiyan yan. Kumbaga pa nakaresibo lahat. Tingnan mo yung mga revelations ni Saldico. Participant yan sa pinaka-worst budget, pinaka-corrupt budget. So, it validated how rotten, how corrupt that budget is. Dapat, kung gustuhin man niyang na makarecover, meron pa siyang political capital na naiwan. When this 2026 budget was deliberated, pwede niyang gawin yung capital niya, political capital, to insist, to rein in on Congress. I want a budget na redeeming para sa akin. Pero wala nangyari. Bakit hindi kaya gawin yan sa House of Representatives? Nandiyan yung anak niya doon eh. So, everything is a farce. Kaya nga, we can't expect, kahit na patagalin, kung
meron lang window dressing yan. Tingnan mo nangyari sa 2025. Dahil talagang nakita na talaga yung gaano ka corrupt yung mga budget na yon. Meron siyang binibito, unti lang, 80 billion. So, had he studied it, he would have vetoed all of those questionable items in the 2025 budget. That would have prevented yung distrust at saka yung unpopularity niya sa mga tauhan. But he allowed it to happen. So ngayon, ano bang maasahan natin? Nandyan pa rin yan. So parang nangyari ito, baka gustuhin man niya, but he is now a lame duck president, baka hindi na siya pinakikinggan ng mga congressmen at ibang mga senators. Kasi this pork-laden budget ay para man ito sa mga congressmen din. Tingnan mo yung revelation ni Congressman Leviste na tumatanggap sila ng 2 million Christmas bonus in time for the approval of the budget. So, parang, parang rubbing salt to the wound of the people na ang hirap ng ekonomiya natin ngayon. Parang gusto pa nga ng gobyerno na 500 lang yung pang-distribute na. Pero meron pala silang 2 million para ipamigay. Sabi hindi raw bonus, pero ipamigay sa mga leaders nila sa barangay. Bakit pera natin ang gamitin? So, ang point ko diyan, baka hindi na kaya ni Presidente kontrolin yung kanyang mga tauhan sa House. Kung gustuhin man niya na ma-reverse yung political fortune niya, dapat maganda ang budget nito. Pero ang question, kaya pa ba niyang gawin yun? Sa tingin ko, as it appears, yung lumalabas na budget ngayon, yung insistence ng House of Representatives na mayroong mga unprogrammed appropriations, baka ginusto din niya or hindi na niya makayanin i-control ang House of Representatives. Attorney, maayong Yes. buntag o malipayong bagong tuig. Dito po ako sa attorney, Okay, no? Sa budget. Happy New Year. Opo. Advance. Okay. Sinasabi po ni Congressman Ungab dito po sa 2026 budget, kaya nga po daw tumutol siya dito sa pagpasa ng or yung sa BICAM report, no, dahil yung insidente po doon sa BICAM na merong taga-executive na nakipag-deal pa doon or humihingi pa ng nakipagtawaran pa kumbaga, attorney. Ano po masasabi niyo po doon sa ganong sistema na dapat kaya nga nagkakaroon sa committee level, sa bababa, mataas na kapulungan, merong kanya-kanyang komite doon, pwede hanggang sa plenary pa nga pero dito sa BICAM parang pinahintulutan ito ba'y bihira ba itong maganap? Normal ba ito? Wala bang paglabag ukol dito, attorney? Abnormal yan. Kasi yung NEP pa lang, it underwent rigorous, exhaustive study. Ginawa yan ng executive branch. So, it presupposes na kung what contained in the NEP ay nandoon na lahat yung kagustuhan ng executive branch. So there is no reason why there is a sudden push for some items na dito na sa bandang huli, yung doon na sa Bicameral Conference Committee. So there's something wrong. Number one, inefficiency. Bakit nila na-anticipate yung mga pangangailangan na yan when they have enough time to prepare for the National Expenditure Program? Pangalawa, baka last-minute instructions yan na to benefit a certain individual or to benefit a group. Bakit merong last-minute insertions? Bakit hindi yan ini-incorporate na doon pa lang sa NEP? Yan ang tama si Congressman Ungab dyan. So, abnormal na during sa deliberation ng Bicameral Conference Committee because that should have been the time to reconcile
parang conflicting versions ng House at saka Senate, i-reconcile nila yan, merong compromise diyan among the legislative branch of the government, among Congress, the Senate, and the House. Dapat wala na ang executive branch. So kung may last minute instructions, last minute na pangangailangan, it shows incompetence or mga gustong ipasok na pwede mapagpirahan. That's the parang logical conclusion. Tama si Congressman Onga about his mga kaniyang objection. Opo. Dito po sa nakalipas na mga budget po, kontrobersya po, alam po natin yan, yung issue po ng korupsyon. Yung mga nagpanday ng batas, ng mismong panukalang, yung ng batas para sa budget po natin sa nakalipas po, hugas kamay sila, no? Dito sa mainit na issue po, no? Talagang sinasabing wala silang involvement tungkol dyan sa korupsyon. At ito pong 2026 budget po, attorney, ito po ay pinanday sa kalagitnaan po ng kontrobersya o sa issue po ng korupsyon. Sa tingin nyo po, kung meron na namang mabubuksan, which is marami na nga ang marami na nga nagko-question din dito sa 2026 budget. Sa tingin nyo po, pwede pa ba nilang irason na wala silang pananagutan dito kung halimbawa ma-approve ng Pangulo both ng sa executive kasi sila yung final na magpipirma and at the same time dito po sa legislative po, attorney? Kaya nga, merong kasabihan, those who do not know the lesson of history are doomed to repeat it. Now, kung gusto nila yung galit ng tao na ipalabas dahil sa hindik-hindik, yung unacceptable, yung paano yung description na yan, para bang nakapasakit, very painful sa tao yung 2025 budget para parapan na ninakaw sa atin, pera natin. Like yung mga ghost projects, yung mga substandard projects na uncovered ngayon. Kung gusto nilang matutuloy pa rin yun, if they do not learn the lessons of history, now they are doomed to repeat it. Now, baka iba na ang hantong dyan, iba na ang judgment ng tauhan dyan. Kasi people are already aware. Naghihintay lang ng panahon, ng tamang pero ang galit ng tao, ang puot ng galit ng tao, lalo na sa Mindanao, nakita natin, tingnan mo yung proposed budget. Magkano lang ang para sa Mindanao? Lahat nandoon sa Luzon. Wala para sa atin, pero tayo ang nagbibigay ng madaming remittances by way of yung natural resources natin. Pero magkano lang naibalik sa atin. Plus, yung budget pa ay vulnerable pa sa corruption ng mga corrupt na mga politicians. So, para bang they are really daring. They are tempting the gods. Parang ang galit natin ay ang kuan ng tao ay parang ano bang term dito, parang sinagad na nila. Opo. So ang dapat, they should know the lessons of history.